Okay. Kami sa kasulan. Dito. Okay, this one. Where's your tree on that side? Oh yeah, this side. Okay, first let's pray. God, we thank you for this day. We thank you for the congregation, for the fellowship here today, God. In your presence and in your love, we thank you, God, for all your goodness and your pouring upon us. We pray that you would lead me in the words that you want me to say and help us to all get to know you better. In Jesus' name. Amen. Amen. Okay, so there's two things that I feel like God put on my heart to preach today. So, One, duha ka mga butang nga gi-touch sa Ginoo sa kasing-kasing nga ganahan niyang iwali karon. Amen. okay, the first one is in the name of Jesus. Ang una is ang pangalan Jesus. When we pray, it says to pray in the name of Jesus. Sa dihang moampo kita sa ngalan ni Jesus. So it's very important to receive. We gotta know who Jesus is to pray in His name. So pinaka-importante nga ato ang masabtan o ato ang madawat kung unsa ang ngalan Jesus. Because when He answers, when He does a miracle or a healing, He's Sa dihang mabuhat or sa dihang makabuhat sa mga milagro, then He's confirming who you think He is in your heart. o giyahang gipasabot o ato ang masabtan nga kinsa siya diri sa atong kasing-kasing. So if you think He's a thief or a murderer or something like that, He can't do a miracle in your life. Pero kung ang imo una mo marsag ganang sa mga dautan ana, and then dili siya makapamuhat og milagro diha, Because then He would be confirming that He's a thief or something. tungod kay sa imong kuan is pagsabot is nagadepende diha ba sa imong pagsabot. So it's very important that we understand that He's innocent and perfect and never sinned. So ang importante nga atong masabtan nga siya inosente, ang Dios inosente gayud anang dapita. It says the foundation of His throne is righteousness. Tungod kay ang iyang foundation sa iyang trono is ang pagkamatarong. Amen. So it's also, there's another thing about praying in the name of Jesus. Og doon na po yung mga butang nga pagampo sa ngalan ni Jesus. And it's what Paul talks about when he said we are ambassadors of Christ. O mo na sa gisulti ni Paul nga sa diyang nahimo tang tigpanulti sa Dios. If I'm an ambassador for another country, I come and I speak. Kung siya magsulti sa ubang mga nasod, siya magsulti. If the king of the other country wants to like trade rice for beans, Kung ang usa ka nasod na iking o nya ganahan siya nga madaog. so then I come and in the name of the king, I ask for rice. So pareha na moadto siya og iyang danon ang ngalan sa ngalan sa hari og dihang ipataas. I'm not coming to ask for my own will or things that I want. I'm asking for His will. So dili siya niadto para sa iyang kaugalingon, kundi niadto siya para sa kagustuhan sa king. The name Jesus means Savior or salvation. Ang ngalang Hesus is gapasabot nga manluwas. So when we ask in Jesus' name, we gotta know that it's for His glory, for His salvation, that this might work for His kingdom. Sa dihang mutawag ta sa ngalang Hesus, nakasabuta nga para gid ni sa iyaha o para sa iyang kamayaan o para sa iyang trono. So that's really what God wanted me to say about in the name of Jesus. Mo na say gusto sa Ginoo sa dihang mosulti ta nga sa ngalan Hesus tungod kay naay gahom. So when we ask for selfish things, we're probably not going to get it. We can say in Jesus' name afterwards, but So sa dihang mosulti butang mga butang kuan para sa atong kaugalingon, dili ko na sa honor sa Ginoo. Amen.
for something that will work for His salvation, Pero kung munta mo mangayo tas Ginoo nga nagbuhat ta para sa iyang kaluwasan, that's how we have power in the name of Jesus. so diha nato makuanan nga naay gahom sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, and the second thing God wanted me to preach about is Ang ikaduhang butang nga gusto sa Ginoo nga isulti karon, wisdom and understanding. ang pagsabot ay ang kaalam ug ang pagsabot. And we'll start with Job 28:28. So magsugod ta sa Job 28:28. Okay. In Job 28:28 it says, "And to man he said, Behold, the fear of the Lord, that is wisdom, and to depart from evil is understanding." Ingon sa diri sa Job 28:28, unya ang Dios miingon sa tao, kahadluki ang Ginoo aron ka magmaalamon. Biyay ang dautan aron ka makasabot. Amen. Wisdom and understanding. There's a lot of people get confused about the fear of God part. Naay mga ubang mga tao nga murag naglibog sila about og kahadlok sa Ginoo. God doesn't want us to be afraid of Him. Ang gusto sa Ginoo nga dili kita mahadlok kaniya. He wants us to fear Him like children fear their father. Gusto niya nga mahadlok kita sama sa usa ka anak nga mahadlok ngadto sa iyang ginikanan. See, a child's not going to take soy sauce and just spray it all over the living room. So pareha sa usa ka anak nga dili siya makuha og usa ka butang ug iyang ipasad-pasad diha sa ilahang sulod sa balay. Because he fears his father, he know he'll get Tungod disciplined. kay mahadlok siya sa iyang amahan ug mahadlok siyang ang iyang amahan bunalan siya ba or But he's not afraid of his dad, he just knows don't spray soy sauce all over the living room. pero dili siya mahadlok siyang papa pero mahadlok lang siya mabuhat og dili maayo. See, he can have fun, he can play, he can do everything he wants, just don't do what's wrong. Makabuhat siya bisag unsa, like for example maglingaw-lingaw siya, makabuhat siya, magdula siya, pero dili siya pwede mabuhat og sayo. Because if he does, he'll receive discipline. Tungod kay kung mahitabo, makadawat siya og kaning gitawag nga sa kuan ba na sa is pag matuto or kanang pag budalan ba o nana ba. That's the same way our Father in heaven wants us to fear him. Mausab nga pamaagi diha sa ato ang Dios nga naa sa langit. We're not afraid of him, we can do whatever we want as long as we don't sin. So dili ta mahadlok nga makabuhat bisag unsa atong buhaton pero dili lang gyud nang sala. Because the Lord says, Tungod kay ang Dios nag-ingon, I chastise those whom I love. so I discipline those who I love. iyahang kastiguhon kung kinsa tong iyahang gihigugma. Right. So if we fear him, we don't want to be chastised by God. We don't want to be disciplined by God. So kita nagabuhat kita kay dili kita gustong disiplinahon nga sa atong Dios. And that's wisdom because then we can receive the blessings he wants to give us. So mo na say kaalam tungod kay ganahan tang makadawat og panalangin para nato. And then the second part of this is understanding. O ang ikaduha nga parte mao ni siya ang pagsabot. And that is to depart from evil, is to understand by the fear of God. Okay, ang pagpalayo sa dautan mao ni siya hinungdan sa ato ang pagkabaton sa pagsabot. Okay, in Daniel 12:10, Diha sa Daniel 12:10, it says, many shall be purified, made white and refined. daghan ang magpaputli sa ilang kaugalingon ug mahimo siyang hinlo. But the wicked shall do wickedly, and none of the wicked shall understand. Dili makasabot niini ang mga dautan ug magpadayon sila sa ilang pagdadautan apan ang mga malamon makasabot niini. So it says,
that none of the wicked will understand. And in Job, So nagpasabot diri nga ang mga dautan dili gayud makasabot. understanding is to depart from evil. Ang pagsabot is ang pagpalayo sa dautan. So the wicked don't depart from evil. Ang mga dautan dili gayud sila makalayo sa dautan usab. But then it says, but the wise shall understand. Pero ang giingon diri ang malamon makasabot niini. Because they fear God, they depart from evil. Tungod kay nakasabot sila sa Ginoo mo nang nagpalayo sila sa dautan. Then we can receive all the blessings Muna hinungdan nga makadawat kita sa panalangin that God has for us. nga gusto sa Ginoo para nato. Amen. And life might not be perfect. Ang atong kinabuhi dili man gyud perpekto, Because like the Apostle Paul, mausama usab nga si Apostol Paul, he was shipwrecked, he was flogged, siya nga nagakuan siya is manguan siya mansilot bitaw, mansilot siya. he went through a lot to give God glory. So layo kay ang binuhatan, daghan siyang binuhatan nga napahilayo gyud sa kahimayaan sa Ginoo. In the same way as we live for Christ, Samang pamaagi sa dihang magkinabuhi kita diha kang Kristo. as an ambassador of Christ, Sa dihang nahimutang manunultis Ginoo in Jesus' name, sa ngalan ni Jesus. then also the world will persecute us. Mausab nga ang kalibutan magdaog-daog nato. They'll come against us and say, you're not perfect. So moingon sila ug musulti sila nato nga dili kita perpekto. That's because we're born again. Tungod kay natawo kita pag-usab, We're not born adults. dili kita natawo nga dagko na, We're born babies. dili pod magon nga gamay, And in Christ we grow to maturity. but diha sa Ginoo natawo kita nga matured gayon. So we put away our sins more and more as we get So more adult. atong ipalayo ang atong mga sala As He purifies us sa dihang at hiluan kita niya by His Word. pinaagi sa iyang pulo. Amen. So that Jesus prayed, Sa dihang si Jesus nag-ampo, Father, make them one with me as I am one with you. Amahan, himua sila nga sama nako, nga sama ako, nga sama usab nako, nga sama nimo. A mature Christian is one with the Word of God. Ang usa ka Kristohanon nga matured is pinaagi gayud na sa pulong sa Ginoo. Also, Jesus said, Him who loves me keeps my commandments. Sama sa gingon ni Jesus nga kinsa katong nahigugma nako, nagatipi gayud sa akong mga pulong. Amen. So as we become mature Christians, we become perfected by His Word. Sa dihang nahimo kitang matured nga mga Kristohanon, mahimong perpekto ang pulong sa Ginoo dire. By obedience. Pinaagis pag sunod. And in Acts 5:32, Diha sa buhat 5:32, let's start it. We'll start at 31. so magsugod ta sa 31. Okay. Him God has exalted to His right hand to be Prince and Savior, O gibayaw siya sa Dios ngadto sa iyang tuo, ingon nga pangulo ug manluluwas, to give repentance to Israel and forgiveness of sins. aron paghatag sa katawhan sa Israel ug higayon sa paghinulsol. And we are His witnesses of these things. Saksi kami niining mga butanga, ingon. And so also is the Holy Spirit, whom God has given to those who obey Him. Ingon man ang Espiritu Santo nga mao ang gasa sa Dios niadtong masilugtanon kaniya. So as we live in obedience and get more mature with God, He can put more of His Spirit Sa on us. dihang magkinabuhi kitang nagmasilugtanon o nahimo kitang matured diha pinaagi sa Espiritu. As you probably know, Christ means anointed one. So ato yung nahibaluan nga si Jesus usa ka
dunay na panalangin ay dunay gibubo nga anointed. Christian means little anointed one. So ang Kristohanon duna na say gamay dihog. So he pours his spirit out on us, but we can't receive it as Christ because he's the fullness of the Godhead. So ang pinaagis sa balaang espiritu nga yang gihatag diri nato mo'y nagpuno nato. But the more we live in obedience, Sa dihang magpadayon kita sa pagpuyo sa na masinugtanon, the more he can pour his spirit on us and in us. daghan pag yung pagkakataon nga daghan pang chances nga atong madawat ang balang espiritu diri nato. The scripture says he will put in us rivers of living water. So ang pulong sa Ginoo nag-ingon nga iyang ibutang diri nato sama sa buhi nga tubig. Because the anointing isn't for us only, it's to be poured out on the people around us. Tungod kay ang dihog para nato ug para usab sa mga tawo nga nasa atong palibot. So he can use us for his salvation. So iya nang magamit iya hatang magamit para sa kaluwasan. Amen. And that's the true power of God. In the name of Jesus, we live in his name. Mao na say tinuod nga gahom ang pangalang Hesus magapabilin kita. So that we can glorify him in heaven. Og makadayaw makadayig kita sa Ginoo Dios nga naa sa langit. Like the Bible says, Ong sa gingon sa Biblia, let your light shine before men, kinahanglan ang imong kahayag imong padang-agod diha sa uban so that they may glorify your Father in heaven. para ilahang daygon ang Dios nato nga naa sa langit. Because like these children, O parihaan ning mga bata karon, if I see that they're kind, they're respectful, kung ato silang makita nga mga buutan ug mga respetado, then I know they have a good mother, a good father. so atong nahibaluan nga naa sila yung mga maayong papa ug mama. Amen. In the same way, if we're kind, respectful, and do the good works, Sa samang pamaagi sa diyang nahimutang mga buutan ug mga respetado, then we glorify our Father for teaching us to be kind, respectful, and good. and then ilang himayaw ng Dios tungod kay ilahang nakita nga maayo nga atong amahan. So that the world is supposed to see we have a good Father. So ang mga tao sa kalibutan makakita nga dunay gitay maayo nga amahan. And our lifestyle testifies of the fact that we O have a nga good tuwang Father. naandan nga pagkinabuhi mao ni say mahimong testigo. So God wants us to live in obedience, to grow more fruitful. So ang Dios ganahan niya nga magsunod kita sa masinugtanon nga magkinabuhi nga matinud-anon. I was walking along one time, So sa dihang naglakaw ko and I was considering the scripture that says, og ako ang i-consider nga diri sa pulong sa Ginoo nga nag-ingon. a good tree cannot bear bad fruit. So ang maayo nga punuan dili gayud ni siya makabunga. And a bad Oh, tree dili. cannot bear good fruit. Pero sa samang pamaagi nga ang dili maayong punuan dili usab makaproduce og maayong bunga. And I thought, what about Christians that are backsliding? So iyang na hunahunaan unsa man ang mga tawo nga na backslide po. And as I was thinking about this, I was walking by an orchard. Sa dihang naglakaw siya, iyahan is akuan siyang naunahunaan sa dihang galakaw dito. God spoke to me and he said, go take a bite of the fruit. Og ang Dios nagsulti nako nga ingon niya nga mokuha og anang prutas. And I went, took off And then niadto ko og ako ang gikuha I took a bite. og iyang gikaon ako ang prutas. It was gross, so I spit it So out. medyo wala siya lamig. Sumunang ako sa giluha. And God said, so are some of my children. Og ang Dios niingon ako nga sama unani usab ang mga anak. He said, why didn't you like it? Ngano mang dili niingon sa ngano mang dili ginahan. I was like, because it wasn't right. Tungod kay niingon sa nga dili ni siya maayo.
God says, so are some of my children. Sa sama usab nga ang iyahang anak. So it's not always that they're bad fruit, it's just they're not right. So muna sang dili sa tanang panahon nga ang mga dili mayong bunga, dili po sa mayo. So we have to be patient and love one another. Kinahanglan na natong magpainubsanon o maghigugmas matag usa. Encouraging them towards righteousness. So kinahanglan ato silang i-encourage diha sa pagka Kristohanon. With love and kindness. So pinaagi sa gugma ug pagkamaayo. Amen. Amen. Like for example, if So example, somebody's smoking cigarettes, so ang kumakita nato nga naay nigarilyo, your father, your brother, or somebody that you love, imuha bang mama, imuha bang papa, imuha bang isuon or uban nga imong gihigugma. if you go up to him and you say, you need to quit or you're gonna die and you're burning hell. So imo sang direko og sulti ba, para bang imong parangkahon nga, oh, dili na kung imo na sang padayunon, mamatay ka na, kinahanglan nimo nang hulungon. They're gonna receive that with offense. So makadawat siya unya, maaksyon sa gang na mainsulto siya. You're not gonna get the result of them quitting smoking. So dili gid mahitabo nga siya mohunong gid sa pagbuhat niya na. But if you go up to them and you say, I love you, and Pero kung imo sang duolon nga mayong ka sayang gihigugma ti ka, I want you to live a long life because I love you and I want to be with you in your life. gusto nako nga mutaas ang imong kinabuhi muna ang muni. So please quit smoking. So munang hinahinayes pagwala ang pagbuhat ug pagpanigarilyo ba. Unsa? And the person may just quit smoking So munang ang tawo sa hinahinay siya muhunong. because you came to them with love. Sugod kay nisulti ka siya sa piagis paghigugma. In the same way, we have to love our others as ourselves. So sa samang paagi nga kita mohigugma sa uban sama sa atong kaugalingon. We have to encourage them to righteousness with love. Ato wa silang dasigon sa pagkamatarong pinaagis gugma. Not with condemnation and judgment. Og dili sa pag-insulto sa ilaha og pag-hukom. And everybody, we might not be preachers Og dili man yun ang tanan nga makasulti or prophets or apostles, or mga propita ba sila or mga apostol, but God has given us all a testimony. pero ang Dios nagahatag sa ato ang mga testimony. Share your testimony So gamita or isulti ang imuhang testimony. with the love and hope of salvation. Pinaagi sa gugma ug dunay paglaom ngadtos pagka luwas. Let your light shine by doing good works. Ang imuhang kahayag pananaga sa mga maayong buhat. If you see an old lady carrying heavy bags, Kung makakita kag tigulang nga nag-aswat in taon og bugat help her in Jesus' name. o dabangi siya pinaagi sa ngalan Dios. And in this way, you never know when little things Pinaag sa samang sa usang sa iyon ana nga pamaagi, wala nimo nabuhat sa paggamay ra nga butang. might help somebody to receive salvation So imuha siyang natabangan nga siya makadawat og kaluwasan. from our good Father. Pinaagi sa tuwang mayong amahan. So I guess that's the whole message is I'm trying to encourage everybody to live in Jesus' name. So mao na siya nga mga pulo nga akong i-encourage ninyo. Don't just pray in Jesus' name, Dili lang tamo ampora sa ngalan ni Jesus. but do actions and everything you do in your life. So kinahanglan ang atuang mga binuhatan, Glorify Him. ang atong mga binuhatan nga magpahimaya sa Ginoo. Amen. Amen. Okay. That's all. Thank you, God. Thank you, God, for Praise this Him. sermon. Thank you Yes, for giving Lord. me the words to say today. I pray, God, that you would just write your words on our hearts and help us to live to glorify you for the hope of your salvation for others, and help us to know you better, to have a more intimate relationship with you. Yes, Lord. In Jesus' name, amen. 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 Atong palakpakan. Thank you so much Brother Kili. And then salamat sa Ginoo no, nga ang Dios magapanalangin sa iyang kinabuhi
nga gamit siya sa Ginoo usab sa mga nagkalain nga mga lugar to encourage us nga ang atong pag-serve sa Ginoo will be have a understanding knowledge, no, nga about sa Ginoo na natay pagsabot o kaalam nga gikan sa Ginoo nga atong magamit kay kini atong pag-alagad sa Ginoo dili man ni sa basta-basta kay kinahanglan sa kuan pa to gahapon, no, kinahanglan ta moagi sa gitawag nga dili lang ta magsalig sa grasya, kinahanglan nakasabtan naman nato nga pinaagi sa grasya, maluwas kita kay kining kaluwasan grasya maginasa sa Dios. Pero kung dili nato matuman ang kabubuton sa Ginoo, mahimong useless ang grasya sa Dios. Kay tuluban day kapamaagi ang gusto sa Ginoo nga moabot or atong matuman sa atuang pagsunod kaniya. Ang grasya unya diha sa grasya kinahanglan tang magmasinugtanon. No? Kinahanglan tang magmasinugtanon kay ang atong pagmasinugtanon mubunga na siya ang pagkabalaan. Amen. Ang pagkabalaan mo resulta siya og tinud-anay nga kaluwasan. Ano ba nakob nato? Nga dili lamang tungod kay naatay na chance na gihatag ang Dios nato diri nga grasya nga kaluwasan, dili na lang putang buhat. Mo kita nang uban na ay mga uban nga mga pagtulunan yung ingon sila nga once you save, you always save. Pero kuha na siya, delikado na siya kay kung mo-teach sila about when you say basta masave na ka is always save na ka. So pwede na ka makabuhat og dili maayo kay save naman day ka. So mo na sa same point Japon sa atong pag-alagad sa Ginoo nga kinahanglan siguro nato ni siya. Ang iyang gisulti ganiya is kung moampo ta sa Ginoo, ang Dios mubuhat man nagmilagro pinaagi gyud sa ngalan ni Hesus. Pero ang tinud-anay og dili nato masabtan ang alang Hesus, basig magamit nato ni siya sa dili maayo. Di ba nakuha man nato? Kay pwede man nato anytime magamit ang alang Hesus. Pero kung ato na siyang yanuyanuhon paggamit, basig madelikado ang ato ang kinabuhi. Di ba? Nakaingon ta kani nga panalangin, it is from God. Pero dito, it is a tip sa kaaway or mga kwan sa kaaway, mga laang sa kaaway nga para ikaw mahilayo sa Ginoo. Usahay kumpiyansa ra ta sa ato ang pag-serve sa Ginoo kay minta na satisfy na ko ani kay gipanalanginan man sa Ginoo. Pero dili tanang panalangin igsuon nakadala sa imo sa kaluwasan. Usahay ang ubang mga panalangin makaalaot panon sa tao nga malayo siya sa kaluwasan. Unsa mga mamaagi, mingon sila nga kani, this is a good opportunity because I get a work na dili ko makatrabaho or maka-serve ako sa Ginoo. But at the same time, ang imong work nakahimo na nimo pahimulag sa Ginoo kay even as Bible study dili na ka makaadto, dili na ka maka-attend tungod sa imong trabaho. Mo na sa igsuon ang trabaho, ang pagpaningkamot maayo. Pero ang pinakamaayo labaw sa ngatanan kining pag-serve nimo sa Ginoo. Amen. Busy man sa tanang panahon, busy man ta unsa man natong ikabisihan, pero kining mohatag time para sa Ginoo pinaka the best ni siya. Amen. Kay nihatag ang offering para ka panalanginan, para ka i-serve, para ka makadawat og panalangin sa Ginoo. Kana pang panahon mo para sa Ginoo makadawat og kaluwasan. Nagawa na to? Mas labaw gina sa tanin nga ato tagaan og panahon. Amen? Kung masinugtanon man ka sa imo ang paghatag sa Ginoo, wala mo kay paltos paghatag nimo sa Ginoo, pero igsoon sultihan ikaw nga mas labaw nga imong ipadayon ang paghatag og panahon para sa Ginoo kay kanang sa dito walay katapusan. Kini padalangin nga atong madawat mga igsoon para ra ni sa aning atuang kinabuhi nga naa karon diri. Ang gusto sa Ginoo nga mabatunan nato kanang kaluwasan nga iyang gitagana. Amen? Kay kanang kaluwasan nga gitagana sa Ginoo para natong tanan, mo na say walay katapusan. Amen? Wala na say katapusan nga para nato munang gusto sa Ginoo nga mahimo kang maka-fulfill ta aning tulo. Makabuhat ta, pinaagis pagbuhat mga igsoon, maka-fulfill ta sa gitawag nga katulungan sa Ginoo. And then mo resulta ni sa pagkabalaan. Unya ang pagkabalaan makahatag diri nato og kaluwasan. Amen? O maayong buntag sa tanan. And then dira nato kayo taas kay medyo na taas na gyud. Amen. Salamat sa Ginoo nga ang tuwang speaker karon malipayon siya nakaabot diri even the bumpy road is really hard but still we are blessed because God is safety nag-aabot ta diri. So karon ani nga utuhon dili lang dugay akong ihatag sa MC. Okay na ba? Sige akong ihatag ni pastor ang pagpadayon. Salamat.
sa higayon. Pastor.